Broadcasting Corporation, Inquirer Radio, 990 AM. News, information, entertainment, and public service. DZIQ, Inquirer Radio, 990 AM. Member KBP. Mga kabataan, power up your Saturday. Just do it! Makitrending. Mag-shout out. Be connected! Nasa FB ka man o Twitter, Instagram o Google+, impossible is nothing. Dito, di ka na mauhuli sa uso. We love it! Join ka na! Your potential is our passion. Be inspired. Be informed. Be involved. Be empowered. It's the real thing. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Makinig sa Voice of the Youth Radio. Sa Radio Inquirer 990 AM. Saturdays 3 PM. Think differently! I-like mo na. I-share mo pa. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Initiating startup sequence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Can you hear it? Can you feel it? Voice of the Youth Radio is back. Voice of the Youth. VOTY Network brings you once more Voice of the Youth Radio. 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 Now on its 10th year. Even louder and more powerful. Via Inquirer Radio. Voice of the Youth Radio. It's the newest and most trending show on radio. Know the latest in technology. Engage in the most awesome advocacies. And meet the coolest young Pinoys. Power up and share your voice. Hashtag VOTY Radio. Only here on Inquirer Radio 990 AM. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! The Filipino youth today are increasingly engaged as communicators, teachers, researchers, entrepreneurs, decision makers, and advocates. They are young people with growing awareness, focused on taking actions to change matters in their interests and concerns. As our world becomes more connected through technology and communication, more youth need to be encouraged to define who they are, where they are from, and what they live for. We are the power. We are the voice of the youth. Welcome to Voice of the Youth Radio. Okay, magandang hapon. Yes, ayun, Voice of the Youth na. Palakpakan muna tayo dyan. Alas 3 na mga katinig. Punta na sa radyo at pumunta na sa Radio Inquirer 990 AM para makinig ng Voice of the Youth Radio. And ngayon,
magandang hapon po muli sa inyo. Medyo maganda yung panahon sa labas, Miss Garv. Yes, Dan. Magandang hapon sa lahat ng ating mga katinig ngayon. Maganda nga ang panahon sa labas. At surprisingly, wala masyadong traffic ngayon. Yes, yun ang maganda doon. Okay, muli po ako po. Okay, muli po ako po si Dan Capucion, ang President ng Student Voice Artist Society and anchor niyo dito sa Voice of the Youth Radio bilang namamasyal si Sir or nagtotok uli. Yes, nasa Cebu siya. Nasa Cebu si Sir. Sir Pocholo, magandang hapon. Sana nakikinig ka sa amin ngayon dahil nandito ang pinakamagagaling sa magaling. Of course. Pwede ko ba sabihin yan? Okay, sinabi mo ni. Sige, ang ating nga po palang nag-intro kanina. Go, pakilala ka po. Yes, Garv Quevedo po, your youthcaster for Voice of the Youth Radio. Okay, dahil dyan, papakilala din natin ang mga katinig natin na andito ngayon. So, si Rosario. Rosario, pakilala. Yan, good afternoon mga katinik. Again, this is Rosario Revuelta from SVAS. Hi! Okay, may kasama ka ngayon, Rosario. Sino ba itong kasama? Yes, I have my friend here. Friend lang ba yan? SVAS, yes. Balita ko siya ang ating bagong head writer ngayon. Yes, napakagaling nating head writer. Wow, may napakagaling. Okay, sige. Tingnan nga natin kung napakagaling talaga niya. Sige. Wow, thank you. Okay, so this is Jason Roque from what? Voti. SVAS, yeah. SVAS, and bagong head writer ng Voti Radio. Okay, dahil dyan, dapat makilala ka nila ngayon. So, marami tayong pag-uusapan ngayon and bigatin ng ang guest natin ngayon. And we have also guest from organizations. Hindi ko alam kung makaabot pa yung isa, pero dalawa dapat sila. Pero the show must go on, sabi nga nila. Yes, of course. Dahil dyan, teka, nasan pala si Ate Audrey? Oo nga, nasan ba siya? Parang may nawawala. Ate Audrey, kung nasa taxi ka ngayon at hahabol ka, pakibilisan po. And yes, walang traffic ngayon. Nagsisimula na po ang programa natin para po sa inyong kaalaman. si Adrian, wala din. Aba talaga naman, parang iniwan ako ngayon dito. May in-attendan yata si Adrian na event today. Nasa event sila ngayon. Si Jexy, nagro-roll call ako ngayon. Wala din siya. Wala din. Pero, teka, may nakalimutan ako. Ang ating bagong pasok dito sa booth, si Kuya Charles. Go, Kuya Charles. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. So, si Kuya Charles ang dating executive director ng Voti. Tama po ba ako doon? Yes, way back 2009. But since nagsimula po ako ng Voice of the Youth Network, okay. Since 2004, naging school coordinator pa ako noon. Tapos, naging regional coordinator dun sa Davao. Tapos, naging Mindanao coordinator pa hanggang naging nationwide nationwide na. Kasi andito ako noong 2009. Si Kuya Charles pala ang talagang kuya natin dito sa Voti Network bukod kay Ate Audrey. Ayan. So, magandang hapon po and welcome sa ating programa. Sa ating programa na dating kayo din ang nag-anchor. Sila mga Voti team dati noong unang panahon. So, dahil dyan, punta na tayo sa ating News for the Youth. This is Voti Radio's News for the Youth. Yakap Mo, Yapak Ko, a benefit concert for the victims of Typhoon Yolanda and the children of Smoky Mountain, happened last November 22 at the College of St. Benilde. The show was loaded with 5 different OPM bands, namely Clover Street, Unica, Pathway, Dagsin, and Up Dharma Down. The program started at 6 p.m. with a dance number, followed by video presentations and some announcements. It was attended by students from different universities such as La Salle, Mapua, UP, Ateneo, UST, and St. Scholastica. Children from Smoky Mountain were seated at the front and were able to witness the fun brought by the show. The audience really enjoyed the show when the most awaited band Up Dharma Down began to perform on stage. They played a mix of their songs including Oo, Tadhana, Indak, and 3 others, while the other bands played 3 of their chosen songs. The jamming ended at almost 10 in the evening. Ms. Jojo Armenta, a volunteer and the head of the Benito and Catalina Yap Foundation, made the concert possible with the help of volunteers from St. Scholastica and other colleges. News for the Youth. A forum on Magna Carta of Youth organized by the National Youth Commission, or NYC, held last Tuesday, November 26 in Quezon City.
The bill Magna Carta of Youth proposed by Senator Manny Villar during the 14th Congress benchmarks the promotion of youth empowerment without distinction and discrimination. The forum covers issues of leadership programs, reformation of Sangguniang Kabataan or SK, and the reorganization of the National Youth Commission. The proposed bill contains creation of the Local Youth Development Council or LYDC, establishment of the Local Youth Development Fund or LYDF. It also says that no school shall disallow students to take their examinations solely on the account of failure to pay. Under this proposed bill, out-of-school youth and other marginalized youth shall have the access to appropriate scholarship assistance and training through grants, student loan programs, subsidies, and other incentives in both public and private schools regardless of level of intelligence or disability. National Youth Commission stands that the Sangguniang Kabataan should not be abolished. Instead, SK should be reformed and strengthened. This forum suggests that the salary of the SK officials should be removed in order to solve corruption. Instead, SK officials shall only practice country serving. The forum ends with new ideas and observations on how to improve leadership programs and youth organizations. News for the Youth. Okay, ayan, narinig natin ang balita ngayon. So, Miss Garv, dahil tumatakbo ang oras ng mabilis, pakilala mo na ngayon ang magiging guest co-host natin. Yes, ang magiging guest co-host natin, siya po ay isang... Grabe to, legend. Legend, tama. Yun ang iniisip ko yung iniisip ko yung term kung paano siyang ipapakilala . And anyway, siya po ay isang currently dubbing director. Wow. So, alam mo yan, dubbing, Dan. Alam natin Frustration yan. natin yan. Frustration natin yan. At matagal na rin po siyang nag-radio drama. Oo. Balita ko, 7 years old pa lang. Oo. Dahil dyan, mahuhusgahan yung radio drama natin ginawa. Naku, lagot ka, Dan. Okay, so go. So anyway, without further ado, we'd like to introduce our first guest and guest co-host for this afternoon, Miss Lucy Quinto. Okay, palakpakan natin mga katinig. Wow! Dito ka po ma'am sa tabi ko para maramdaman ko naman yung my God. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko ngayon. Dahil alam niyo mga katinig, punta kayo sa Google. Pagpunta niyo sa Google, search niyo Lucy Quinto and wala kayong masasabi. Teka, Katulad ka. Hindi ba Voice of the Youth Radio ko? I'm wondering kung ano ginagawa ko dito. Kasi ma'am, senior citizen ako. Wala pong kaso yun, ma'am. Lagpas-lagpasan na, hindi ba? Bonus na nga raw, bonus when you reach my age. Wow. Lahat po dito youth, ma'am. Wala po dito. Okay. Lahat po dito ay masigla at masaya. So, hindi na ako maasiwa. Welcome ako dito. Oo naman. Anytime, ma'am, kung kailan niyo po gustong pumunta. Pero nakakatawa. Voice of the Youth. Wow. Yes, ma'am. At nandito ako, di ba? Yes, nakakatawa. Pero I'm so honored. Once again, magandang hapon po, Mama Lucy Quinto. And, syempre, good afternoon to all. Ayan, ma'am, kamusta naman po tayo ngayon? Ngayon, dahil panahon ng Film Fest ngayon, medyo busy. Wow. Busy si Tita Lucy Si Tita Lucy, tingnan nyo naman mga katinig. Napaka-busy pa rin niya hanggang ngayon. Hindi niya binibitawan yung career na meron siya. And hindi napakagaling na talaga. Wala akong masabi. Sige. Handling ngayon yung Kimidora, Kieme prequel. Wow. Mamaya, nakumbida ako ni Chris Aquino to supervise siya dun sa, yung sa bossing. My Little Bossing. Oo, tapos tomorrow naman kay Maricel Soriano. Napaka-busy ni Tita Lucy. Ano siya, by appointment. Wow. Kaya naman po kami nagpapasalamat at nakarating kayo dito sa Voice of the Youth Radio kahit na sobrang busy nyo. Sobrang ang napaaga ako. Pero sabi ko, para akong naglo-location nung shooting na naghahanap ako ng lugar. Kasi hindi kami familiar. Opo. Marami pong mga guests nang naparating din na maaga namin dito dahil hindi sila familiar sa lugar. Pero okay na din yun, ma'am. At least, mas tama naman yun. Opo. Yung pag may appointment ka, diba? Iyan mo yung time mo. Opo. So, ayan. So,
mga katinig, sa lahat dyan na gusto maging dubber, ito ng pagkakataon nyo. Makinig kayo and marami kayong matututunan kay Tita Lucy. Hear it from the experts, ika nga. Okay? So, gusto nating pag-usapan ngayon, Tita Lucy, ngayong hapon na ito, kung paano nagsimula ang isang Lucy Quinto. Paano nga po ba? Makakain ko lahat ng oras pag ako inimpisahan mo. Kasi, pero I started yes, 7 years old. Wow. Nasa Malolos, Bulacan ako. Ang sister ko, si Rosamia. She's the known dakilang ina sa pelikula. Maybe, mga bata pa kasi kayo, kaya you're not familiar with her name. Oo, yes. Saka po, hindi lang kami familiar sa name, pero I'm sure na nakita, panood na po. She's really a luminary. Idol ko yon, idol. Wow. Siyang nag-pick up sa akin sa Malolos para dalhin sa Manila, para lumabas. Siyempre, bata pa ako, so bata ang role, hindi ba? Yung talagang sinasabi nila, that was really true, yung tumutungtong ka sa Apple back. Yeah. Para maabot niyo yung... para maabot ko yung mic. Pangyari, binaba na, hindi ko pa kaya. Kailangan mo ba pong tumungtong sa... Nagsimula ako sa Dr. Ramon Selga. Ano pong radio station yung... DCRH. Wow. Yun. May black kasi noon. Mahabang istorya. Okay lang yun, ma'am. So, pagkatapos... Interesado po kami. Pagkatapos sa Dr. Ramon Selga, short-lived lang ang role ko. Doon ako nagtagal sa Gulong ng Palad. Alam ba ninyo yun? Meron kasing ding serial noon ng Gulong ng Palad. Sina Marian. Parang inulit nga po. Oo. So, inano nila yon parang ni-remake sa TV. Sa TV. Si Luisa at si Carding. Si Carding, ayan. So, doon ako practically lumaki sa Gulong ng Palad. Yun po yung unang version ng Gulong ng Palad. Yes. Yung original po. Yung original talaga. Wow. Mangyari, bata pa ano po yung role niyo doon? Anak ako ni Saling at ni Goryo. So, doon ako lumaki. Doon ako naging dalaga hanggang inampuna ako ng ibang mga programa. Sa kanong araw, live ang ginagawa. Hindi siya katulad ngayon na masyadong mass-produced. Ate Garb, kinakabahan talaga ako dun sa radio drama natin. Kailangan you really have to know your role, yung relasyon mo sa bawat character, and then you really read the script. Pagkatapos, you only have 15 minutes to do every day. Monday through Friday yun. So, halimbawa, I'm casted sa 3 ng Monday, Tuesday, Friday. So, I go to the radio station. Maaga pa lang, 11:30 ang broadcast namin noon. You're there ng 9. 9. Wow. Discipline talaga. Yes, oo. Hindi pwede yung maganda lang ang boses mo. Parang kilala ko po yung nalilate. Parang wala pa nga po siya dito. Saka kailangan may hawak kang ballpen. Ayan. Pag nagbabasa kayo ng script. Kasi anytime may correction. Opo, diba? tama po. Maski nga pag pirma ng cheque, kailangan may hawak kang cheque. Kay Mama Toreng we call her Mama Toreng sa Leia Productions. Hindi i-issue sa yon check mo nang wala kang ballpen. So one time wala akong dalang ballpen, sabi niya, "Naku, mahalang kita." Kaya pinagbigyan. Kasi babalik ka dun uli sa huling pila. Okay. Talagang discipline talaga yung... Kung wala ka naman discipline sa buhay, I'm sure you will all agree with me. Yes. Na mahuhuli ka. Mauuwi ka sa kangkungan. Tama po. And then nothing will happen kung hindi mo ino-observe ang... Hindi protocol. Ayoko pa ng protocol . Sa akin, discipline of what you are. Siguro, hindi ako magtatagal ng ganito sa showbiz kung wala akong discipline. Yan, tama. So, sa mga katinig nga pala natin, hindi ko nabanggit kanina na gusto makita ng live si
Tita Lucy. Punta lang kayo sa Ustream namin and hanapin niyo yung Radio Inquirer. And ayan, kaway tayo. Hi sa lahat ng nanonood sa amin. Bakit? Sa internet naka-live po tayo ngayon. Naka-live. Naka-live stream po tayo. Ibig sabihin, ay, kita po tayo sa internet. Yeah? Yes, ma'am. Hello. Project po kayo sa camera, ma'am. Hello. Ayan, so ito nga po pala ang wow. ating dakilang Lucy Quinto. Akala ko nga po kanina ang ganda kasi. Akala ko Lucy Torres yung pumunta dito sa amin. Ibang Lucy. Ibang Lucy pala. Ayan. Si Topaya. Nung pag-usapan si Lucy Torres, na-supervise ko siya dun sa Panday. Hindi ba, anak niya si Isa Calzado and then namatay siya. Sabi niya, hirap pala nito. Pwede ba ikaw na lang ang mag-dub sa? Mahirap talaga mangyari. Simple ang dialogue pero kailangan may pain. Wow. Paano mo gagawin ngayon yun, di ba? Mama, nakita ko pong unang project niyo na ginawa bilang isang dubbing supervisor is yung Captain Barbell. Tama po ba ako? Naku, marami na before that. Before pa po. So, hindi pa po pala updated yung nakita sa internet. Marami yun. Oo nga po eh. Sabi sa akin ng mga producers. Ano po yung kauna-unahang sinupervise niyo po? Alam mo, hindi ko na matandaan kasi nung araw, hindi kami nagsusupervise sa pelikula, sa mga artista nila. Mga direktor ang nagsusupervise. Siguro naman, all of you are familiar with Himala. Opo. Ismael Bernal. Okay. Siya lahat ang nag-supervise sa artista niya. At pati rin yung mga ibang direktor during the time. Tapos, ako, yung laba ko ni Isma, we call her Direk Isma, sabi niya, Lucy, ako na yung yellow page mo because he will advertise for me. Kunin na lang ninyo si Lucy. Biro mo para Bernal, di ba? Hanggang ngayon talagang taas yung ulo ko doon. And then, siya pa rin ang nag-supervise, yun ang one time, big time na nangyari sa buhay ko. Kita nyo yung crowd sa Himala? Opo. Nakita nyo kung ganong karami? Sa buong history ko sa pelikula, yun ang pinakamaraming crowd na ni-require because it was Ismael Bernal, di ba? Pag sinabi ni Bernal, yun. 120 people kami inside the dubbing room. Wow, crowd talaga. And then yung natatandaan niyo doon yung Exodus nung nagaano na yung mga tao. 120 of us na umiikot na ganyan sa mic nasa taas pa yung mic. Nasa taas ang mic. So, walang naiiwang boses sa mic. Merong nagsisimula na dun sa dulo. Grabe. Grabe. Na-imagine ko yung booth na punong-puno ng tao and acting as a crowd. Grabe. Yes. Pagkatapos, yun ang hindi ba yung meron doon yung mga na nadadaganan, na stampede. And during that time, meron talaga. Oo, during that time, nagaganap talaga. Hindi ganun ka-high-tech ang natin. Ang pelikula. Hindi lahat computerized. Kuminsan nga sinasabi ko sa artista, hoy, i-sync mo naman kasi maski ang computer tatanggi sa'yo. Kasi malayo masyadong malayo. Doon nung araw kami, kailangan maging precise ka. Hindi kailangan hulaan. Precise ka sa timing mo, precise ka sa movement mo, at precise ka sa dialogue mo. Hindi siya hulaan. Kailangan talaga, it is a precise art, ang tawag ko, precision talaga. Hindi katulad ngayon, ay naku, ano nga yung lines ko? Ay naku, i-ano mo na lang, i-move mo na lang sa kaliwa. Kasi madali na ang daling i-sync, di ba? Pero nung araw kami, kaya sa akin, kung tatanungin niyo ako, I have to be honest, mas magagaling ang mga artista nung araw kasi they were really trained. At talagang disiplinado talaga. Disiplinado sila. Grabe. Hindi pwede yung lukuhan na eto pa, isang ikukwento ko sa inyo. Outstanding scene sa akin sa Himala. Yung nag-iiyakan yung mga tao.
parang ang vision ni Direk Isma, yung mga talahib gumaganyan kasi, yung pinapagaspas ng hangin. So, gusto niya, merong naririnig na iyak doon sa malayo na yung sakit ng loob ng mga tao. Kasi noon ay nagkakasakit, yung mga pains nila. So, gusto niya iniiyak talaga. There were siguro mga 20 of us, yung mga professionals na mga taga-radyo, na talagang umiyak ka na dyan. Talagang iyakan kami. Bagsak luha, tulo, uho. Talagang hindi mo ma-fake yung iyak. Ala, ano ka dyan. Yung may biglang mananagkoy, kanya-kanya ng iyak. Pero it is, trabaho ng isang buong grupo, and it came out really nice kasi nung maayano yun, sinama sa wind. Hindi ba? Ay, yung iyak. Meron po ba kayong natatandaan na linya dun sa mga ginanapan yung yun? Pwede niyo po ba i-sample sa amin ngayon para makarinig naman kami ng classic? Ang natatandaan ko talaga sa dami ng isinupervise ko, yung naging role ko na lang. Sige po, yung sa bata-bata. Paano ka ginawa? Okay, kasi nung recently lang, sumama ako dun sa pamangking ko. Yung isang professor sa Ateneo, tapos sabi niya, alam mo, Tita Lucy, pambihira sa akin yung role mong yon, yung bata-bata, para paano ka ginawa. Kapraso lang, pero markado. So, sabi ko, natatandaan ko yung lines ko dyan. Mangyari, pinapanood kami ni Vilma, hindi ba? Dumaan kaming papaganon. Yung anak ko, namatay na. So nakahawak ako sa kabaong ng anak ko. Bahala kang mag-arte doon. Hindi naman kasi lahat maituturo sa'yo ng direct. Tama. So, ang lines ko doon, parang it goes something like this. Konsolasyon! Bakit ka nagpakamatay? Hindi mo ba alam, di ka tatanggapin sa langit? Tapos iyak ako ng iyak. And I have to dub it also. Wow. Palakpakan natin. Of course. Yung kailangan mong gawin, kung ano yung ginagawa mo sa original shooting, yun hindi pa masyadong talagang totoo yung sakwa. Pero, i-reinforce mo ngayon yung ginawa mo sa shooting sa dubbing. So, isipin ninyong lahat ang hirap. Diba? Lahat ng mga team dialogue. Effort. Yes. At ako ang tagabantay. Yung sa mga ngayon, hindi na ako masyadong yung mga piling-pelikula na lang. At talagang hirap. Aawayin ka ng artista, aawayin ka ng pinakamasunurin sa akin, kaya love na love ko, si Maricel Soriano. O Maria, hoy, ganito yan. O bakit ganyan ang ginagawa mo sa boses mo? Ay, opo, tita. Opo, tita. Ngayon si Eugene, talagang she's really suffering dito sa dubbing namin ng Kimidora. Mangyari, dalawa siya. Dalawang karakter yun eh. And then, lahat kailangang i-redub. During the shoot kasi, kumisa hindi conforme sa karakter eh. Kasi dalawa yung gagawin mo eh, hindi ba? Kaya napakahirap mag-artista, napakahirap ng dubbing. So, ibig sabihin po, yung buong film po na Kimidora, i-redub po yun? Yes, everything. Wow. Ngayon ko lang nalaman yun na isang film pala. Kailangan ulitin yung... Becky Kang, yung mga bakla, nag-suffer sila. Joey para, si Lassie, si Attack. Kasi hindi naman sila mga dubber eh. Noon lang sila nag-dubbing ng seriously. Gaano po katagal yung sa pagre-redub ng isang pelikula? Eto na lang, wag isang pelikula, isang eksena na lang. Isang eksena? Okay. Isang eksena na lang. 3 minutes lang siguro itinagal ng eksena ni Nikki Valdez at ni Joey Paras, yung mahal kita, sabi ni Nico Paras, hindi ba? Ni Nikki Valdez, napakumbay niya. Sabi niya, mahal kita, alam ko, bakla ka, pero bakit kita minahal? Naalala ko yung lapot ang pawis mo, yung ganyan, pero talagang mahal kita.
So, kailangan niya talagang gawin. Alam mo, it took us 2 hours. For a 3-minute scene. Yes. Wow. Kasi alam mo, pinagawa ko, memorize everything. Lahat ng iyak mo, lahat ng lines, kung saan ka nag-post, hindi pwedeng, hindi mo memorize. I-relieve mo yung, mangyari, should I describe? Eto, during the dubbing, walang mga director na ngayon. Ako lang, technician at yung artista. Ako nag-a-approve kung okay kung ako yung supervisor ng pelikula, siyempre, cargo ko yun. Ako lahat ang magkukuhan. Sige, ganito ang gawin mo dyan, Nikki. Memorizein mo lahat. Hindi ako pumayag na hindi niya memorize. Tita, tapos isang take mo gagawin. Tita, hindi ba nung shoot, isa lang naman take yan? Ba't di mo magagawa dito sa dubbing? Challenge ko talaga siya. Tita, hindi ko naman magagawa mo, Nikki. Pag-aralan mo lahat. Everything. Hindi pwede. Hindi ka gagamutin ng computer. I want you to do it eksakto. Sinulat niya talaga kung ano yung TC, yung time code, yung ganito. O sige, pag-aralan mo. O, ensayong kami ngayon. O, dami ka pang kulang. O, kulang ka pa dito ng post, kulang ka pa dito ng, oy, kailangan mahaba. Malabay kita. Yung mga ganun timing, di ba? Timing talaga. Wala akong masabi. O, tapos, bukod sa roon, pag siya umiiyak, galit na galit ako sa ganung iyak, yung matinis. Kailangan, paano mo ngayon huhugutin? Wala ka naman sa camera. Di ba? Ako lang ang kasama mo. But you have to relieve eksakto yung feeling. At mas mahirap ngayon kasi may syncing ka. Hindi katulad sa pelikula, shooting, action ka. Okay. Wala kang syncing, hindi mo alam na pag tinira mo pala hindi sa mo maghihiwala yung acting mo tsaka yung boses mo. Hindi pwede. Paano ngayon yung syncing mo, di ba? Ginawa niya. 2 hours ako. Ano maganda dito? Kuhang-kuha ni Tita Lucy. 2 hours. Pati yung kay Joey Paras, ganun din ang pinagawa ko. Tita, hindi ko po kaya. Kaya mo yan, Joey. Ganyan ang gawin mo. Wow, Dan? Hiwa-hiwala yung ginagawa. Yung kanta nilang Balot Penoy, hiwa-hiwala yung ginagawa yun. Grabe. So, parang ngayon ko lang naisip yung lahat ng pelikula na napanood ko na puro may dubbing na nakita ko doon na si Tita Lucy ang nag-supervise. Wow. Kung todo hawak ako sa mga artista. Kasi, hindi mo basta ma-exactong, ganitong gawin mo, ganito emotion. Kasi nga, wala yung adrenaline di ba? Wala yung camera. Wala yung director. Mas mahirap. Wala yung kaarte mo. Wala yung ilaw. Wala lahat. Ikaw lang talagang mag-isa. At ang atmosphere inside the dubbing room is just like this, na naka-aircon ka, di ba? Kailangan ibalik mo yung tension sa kanila. At ako dyan ako magaling. Ang kailangan tinitension mo sila. Wow. Katulad si Dina Bonnevie. Okay. Sabi sa akin ni Dina, ensayo siya, iyak siya na, uhog niya talagang. Sabi ko, Dina, hindi ka naman naiintindihan Kailangan memorize noon conventional, we call it conventional during that time. So, kailangan, sa loop na yan, memorizein mong lahat yung, kung saan ka umiyak ng mahaba, kung ano yung lines mo, kasi hindi ka mapuputol. Okay. Wala, tuloy yung loop na yon na rumorolyo. Sabi niya sa akin, sige nga, you do it. Ganyan ang boses. You do it. My God, challenge si Tita Lucy. Okay. Memorize ko na. Sabi ko, local correct mo. Okay. Maski doon sa show niya, kinukwento ko yung tawa siya ng tawa. Tapos sabi niya, sige nga, you do it. Ganun, kung todo acting siya, kung todo taray. Sabi ko, bruha ka. Sabi ko, sige nga. So, I did it. Okay. Tapos sabi niya sa akin, you can do it. Sige, turuan mo na ako. Kasi mga suplada yan, mga matataray talaga. Hindi pa uso nun yung, ikaw na. Sige nga. Ikaw na. Ikaw na, you
do it. Ganyan pa, iirap-irapan. I love it. Kaya ngayon, ang ano naman nila, alam ko paano ako magdadub. Sasabihin ko, si Tita Lucy ang gusto kong mag-supervise sa akin. Huwag niyo ako i-schedule sa dubbing kung wala si Tita Lucy. Kaya ganun na lang karami yung nagawa ni Tita Lucy. Oo, darling sobrang ako ng mga artista. Sabi nga sa akin nung namatay na si Jojo Lapus, yung tatay ni John Lapus. Okay. Sabi niya, Tita Lucy, alam mo, wala ka namang problema eh. Ang problema mo lang, magkakasabay ng schedule si Direk Eddie, si The Boy, si Bong Revilla, si Binoys, nandiyan pa si Maricel, nandiyan si Aga, nandiyan nandiyan kung sino-sino, mga artista na lahat hinahagilap ka. Anong gagawin ko? Isa lang yung katawan ko. Okay. Ay, mag-usap-usap kayo. And it can happen yung katulad ngayon, nangyari sa buhay ko. Wala sa schedule ko si Chris Aquino for today. Ang nasa schedule ko si Eugene. So, sabi ni tita, nire-request ka po ni Chris. Kasi ever since naman ako na nag-supervise kay Chris. So, yun, pinakausapan ko na lang si Eugene, so bigaya na. Nung pag nagkakasabay-sabay yung mga malalaking artista sa buhay ko. Okay. Kakausapin ko, kaya sila ang kumausap, hindi ba? Silang mag-ayos ng schedule nila. Sila mag-ayos ng schedule nila. Anong gagawin ko, hindi ba? Tama po. O katulad, sasabihin sa akin ni Maricel, hindi siya naka-schedule, may ibang naka-schedule. Anong gagawin ko, Maria? Naka-schedule ako, halimbawa, kay Bong. Yun, it actually happened. Sabi ko, kausapin ko. Kinausap niya si Bong. Sabi niya, galing ng attorney mo eh. Backup siya. O kaya si The Boy, kung minsan magkakasabay sila, sige, magdadab na lang ako ng konti, yung mga simple, para yung ang dami. Magandang example si Tita Lucy sa lahat ng gustong maging successful sa kanilang career, na hindi lang naman kasi sa dubbing talaga kailangan yung disiplina. Sa lahat ng aspeto na papasukan mo, kailangan ng disiplina sa lahat ng ginagawa mo. Saka hindi lang yung talagang pagdadub. Sabi ko nga, kung ang pagdadub is syncing lang, lapat tinig, di ba? Lapat boses. Hindi ko tinatanggap yun. Kailangan sa akin ang dubbing, nakasync sa mata yung pain, hindi ba? Wow. Kung saan kumunot yung mukha mo, yung noo mo, kailangan nandoon yung precise lines. Kung wala yun, no good. Okay. Hindi kasi pwede kung saan, kasi ang mga artista pinag-aralan yan eh. Ang mga dubber hindi. Dubber, I mean for telenovela, hindi ba yung mga hindi naman nila binasa yung script. Binabasa nila yung script, tuloy dubbing. On the spot. On the spot, diba? Which is, sabi ko, kung sa atin lang may time, hindi ko papayagan to. Papayagan ko. Hindi naman nyo alam kung ano nangyari dun sa eksena. Sa susunod na eksena, hindi ba? Kaya sa akin, ang pilot is really something special. Akong lahat ang nakakaalam ng pilot. Kasi I do my own tele sa house. Meron akong, fortunately for me, meron akong studio. Ang galing ni Tita Lucy mag-schedule mga So talagang hasang-hasa yung mga dubber na kinukuha ko. Sabi nga lang, maswerte pag nasama ka dito sa grupo. Mangyari talagang parang may gusto kang pati yung mga professional, gisado. Sabi niya, bakit pa kayo lumabas sa studio? parang gumiba ng mundo sa inyo. O nung pumasok siya sa loob ng studio, o bakit lang hindi kami magkasundo? Mangyari may mga pinanggalingan eh. You just don't say, bakit? Saan ba nanggaling yan? Okay. Explain mo. Okay, dahil dyan, mga katinig, ang dami nating natututunan kay... Bakit? Dahil dyan, gagalingin din natin ang pag-schedule natin dahil Tita Lucy, meron tayong may interviewin ngayon. Yes. For our organization. Sige, nakain ko ng marami. Hindi naman, Tita Lucy, dahil sobrang na-inspire lang kami sa mga experiences nyo, mga tips na binibigay nyo sa amin. Alam mo, this is one simple, eto na lang yung last kung sa tungkol sa dubbing. Okay.
Maraming nakinabang na artista dito sa mga dubbers. Ang turo ko sa kanila, kayo, i-try ninyo, kayo nasa public speaking, di ba? So, yung paa ninyo, ikuha ninyo sa floor, yung paa ninyo, iganyan ninyo, idiin sa floor. Okay. Try nyo itong mga katinig, sige. Okay. O you do it na idinin ninyo. Pagkatapos, pag idinin ninyong ganyan, feel the pressure from your legs going here. Dito, sa may chan. Sa may diaphragm ninyo. Pagkatapos, salubungin ninyo ng kamay. So, nagsasalubong yung pain dito, yung magkakaroon ngayon ng body ang boses. Wow. Ang galing. Pero ang hirap gawin, ha? Okay, mahirap. Kailangan natin practice doon eh. Kung ma-acting ka, ha? Kung may emotional acting dun, dito naman just lines kayo. Kaya you don't need it, di ba? Pero yung saan mo huhugutin na gano'n? Okay. So ang pressure should come from the paa sa i-flat mo yung paa mo and then nakadiing mabuti sa floor. Maski nakaupo kayo, you can do it. Hatak lahat dito. Okay. And then deliver the lines. Yun. Okay, dahil dyan, marami pa tayo marinig na tips from Tita Lucy. Ngayon, meron tayong mga kaibigan dito galing sa isang organisasyon. Ate Gar, pakilala mo na sila. Yes, ang ating next guest ay the Club PR and Marketing Head of Kiwanis Club of Intercity Next Generation, Miss Joyce Ann Octavo. Wow, palakpakan natin. Hi, magandang hapon po, Miss Joyce. Kitang-kita ko doon sa pagkakaupo mo, parang talaga namang manghang-mangha ka din, katulad namin kay Tita Lucy. Super. Dahil dyan, so, si Joyce, may kasama ka ngayon si... Yes, ang aming president ng Kiwanis Intercity of Next Generation, si Ava Palmaria. Okay. Hi, good afternoon. Good afternoon po sa lahat and thank you for inviting us over here. Po. Ayan, so galing kayo sa Kiwanis Club of Intercity Homes, okay? Yes. Ano yung, saan galing yung Kiwanis? Okay. Actually, yung club namin, kanina nga, habang nag-aantay si Tita Lucy, nakakapagkwentuhan na kami ng konti, no? Okay. So, marami na pala. Hindi na pala konting kwentuhan, no? Nag-enjoy ako doon. Thank you po. Kami rin. So, yung Kiwanis Club, it's an international organization, actually. It's a Kiwanis International, it's an international organization. Okay. And globally, meron na itong around 8,300 adult Kiwanis clubs all over the world. And youth clubs naman, it's about 8,000 youth clubs po. It's a global organization of volunteers committed to changing the world one child, one community at a time. So we are just one of the thousands of clubs all over the world who are advocating for the welfare of children. So, volunteer group din po kayo. Parang Voti Radio lang. Yes, volunteer. And, ang dahilan ng pagbisita niyo dito si Ate Audrey. Si Ate Audrey nag-invite sa inyo. Ayan. So, sa ngayon, anong project yung, nasang place na kayo ngayon? Oo, so kung mapapansin nyo yung aming name, no, it's a Kiwanis Club of Intercity Homes Next Generation. Intercity Homes is actually the name of where we are right now. Okay. And it's our vicinity, our village. And yung next generation, it connotes naman, kasi literally, we are, our membership, we are the next generation because we were developed, our club was developed and created by our parents who have been in the Kiwanis world for about 20 years. Wow, so more than 25 years. When you talk of generation, how many years ang count? Mga anak na po talaga literally mga anak po kami. Ng dating member. No, members club pa rin sila hanggang ngayon. And kasi nahati may adult and may young. Yes, Okay. and may offspring. Yes, Wow. it's their long time dream. Yung Ang aming ganda. mga magulang, it's their long time dream to have a club that is composed of their own children. Kaya namanan nyo sa kanila yung dedication. Yes, exactly. Ipapagpatuloy nila kung ano yung nasimulan. Kung sa bagay, that's true. Parang
may mga anak na namamana yung attitude Tama po. ng magulang. And that spirit of volunteerism and community service. Yes. Maganda siyang idea na nasa mismong pamilya ninyo yung passion. Hindi sasali ka kasi gusto mo sumali. Sasali ka dahil dun ka lumaki. Yun yung nakita mo. Nakita mo yung parents mo na tumutulong, nagvo-volunteer. So, bata ka pa lang, matatamo na sa isip mo na paglaki ko gusto ko magkatulad nila. Tama. So, siguro bit-bit kayo ng mga parents nyo, no? Ganun nga po. Kapag may activity sila. Para siyang Youth for Christ, Couples for Christ. Parang ganon. Literally, if you will also ask some of our members, nung mga bata pa lang kami, in their own projects, mga health projects nila, talagang sabi nga ni Tita Lucy, bit talaga yung mga younger selves. Para early on pa lang, na-expose na sila sa mga ganong kinds of social projects and outreach. Okay. So when you say one child at place or ba yan, so paano yung ginagawa niyo dun sa batang yun? Okay. So maybe Joyce can say something about our projects. Okay. So, for example, our projects is composed of, we have two. We have the service and the fundraising projects. So, basically, all our projects are funded using the fundraising projects that we do. And aside from that, tinanong ako ni Tita Lucy kanina, saan ba kayo kumukuha ng pera ninyo na ginagamit namin? Sa pamilya rin ba gagaling pera? Parang ganon. Hindi, loko lang. No? Since I think you would also understand that as a volunteer organization, one of the challenges really is to raise resources, not just time, not just your talents, but more importantly, funds, money on how to fund your project. Kahit pilitin nating wag mo nang i-ano yun, pero kailangan talaga kailangan talaga. Kailangan yun sa pagtulong din, di ba? Okay. So, kailangan i-manage mo na mabuti. Yes, manage well. So, ito pong, we are considered in the world of Kiwanis, we are a baby club kasi we are just on our second year. And so, yung nakaraang 2 taon namin na yun, we raise funds, and 2 of our flagship projects is na nakaraang 2 taon is we have a back to school project. In our parish. We sponsor our parish preschool, 455 students for 2 years now. At the start of the school year, we give them school supplies for free. We give them hygiene kits. And our parish preschool kasi, this is subsidized by the parish where we are in, and the students are really from the developing communities in our area. Yes, and then the other project, Joyce, would you like to talk about our Gifts from the Heart project? So we have another project called Gifts from the Heart. We actually started it. We have 2 phases. So the first phase, we do it. We have a Christmas party for the kids in our village, and then what the kids do. So instead of us giving them gifts, so the children give the gifts. They get their pre-loved or old toys and or books, and then they give it to us. And then in exchange for that, syempre, we give them a party. So last year we did it. It's a carnival party, and all the kids had fun. And now, recently lang, no? Last week lang. So we had another carnival then, but the theme is beach carnival. Wow. Yeah. So saan nyo ito ginawa? Doon kasi sa community namin, it's a small community somewhere in Muntinlupa. Doon mismo sa village namin, there's space, and the people there, yung aming mga kinalakihan na, they're very socially conscious, so doon namin ginawa. And what's distinct about the Gifts from the Heart project is, instead of Santa Claus giving the kids gifts, the kids give their toys to Santa Claus, so that Santa Claus can give them to other kids. Wow, who would need them more. So dedicated, swerte naman ng mga kids, no? Paano yung ibang mga communities na wala katulad nyo? Syempre, diba, parang it's hard to start. Pero ngayon, umpisa na ninyo, and you see the same kids every week. I think na may mga mas nagiging close kayo. Sobrang napapamahal na sa inyo yung mga bata. Hindi ba? They're not just kids. Yes. Para na rin kamag-anak. Yes po. Opo. Lalo na sa village namin, we're a close-knit community. Parang ang saya-saya doon sa village nila. Ano magpupunta ka, lahat ng bata nakangiti. And sabi nga ni Tita Lucy, like last year,
yung mga medyo bata pa last year. This year, hindi na sila yung talagang kids na nagmalaro. Ngayon, they volunteer Yeah, na. they do volunteer. So katulad ninyo nung araw. Opo, exactly. Opo, we actually strive. Yes. Opo, we actually strive to produce awareness within our community po muna, and then hopefully lumaki yun na mag-spread din to the other communities. Wow, paano na love life nyo? Paano? Meron No pa ba comment. kayong time to have a date? Wow. It's a challenge. Hindi lang yung Pwede namang isama yung date sa pag meron kayong Actually, Kasi family nga eh. From out of the blue, no? Question. Nagulat sila, Tita Lucy. Nagulat sila doon. Actually, yung mga friends, Yeah, nakakatumba, no? yung mga members po namin, Yes. they have yung mga boyfriends. Sumasama rin po sila. Tumutulong Good, rin po. good. Mangyari, i-break nila kung hindi sasama sa kanila. Diba? Kasi I don't see any... Tita Lucy, may tinatamaan po sa loob ng booth. Hindi ba? Kung hindi kayo mag-jive ng interest, mag-aaway lang kayo if you have something to do for your kids. Hindi nila maintindihan. I think they better participate. Yes. Diba? Para lumawak doon yung pamilya ng boyfriend mo, isama mo na din. Diba? Kailangan may support. That's good. Ang ganda. Sobrang mutual yung understanding. Oo. And siguro po, isa pang Dana, Tita Lucino, and Miss Garb. Nakikimiss na rin ako. No? Miss Garb. Another project that we just recently did in light of the disasters and calamities that our country has experienced. Di ba first the Bohol earthquake, and then halos 1 month apart lang the Yolanda calamity happened. So kailangan namin syempreng maging responsive din dun sa needs nung times di ba? So nakita na merong kailangan na tulong at kailangan tumulong. Isang project po that we did is that it's originally called Blankets for Bohol project. So that project was, we wanted to raise funds to buy 1,000 blankets for 1,000 families in 10 days. So yun yung challenge that we gave to our network, no, in 10 medyo days. Marami yung 1,000. Oh, marami kasi sabi nga namin, kaya ba yan? Or 'di ba kasi medyo daunting yung challenge, no? And then it evolved because after Bohol, mas nakita na ang laki din ng need for Yolanda victims. And it was the campaign, which si Joyce nga ang isa sa mga nag-lead ng campaign, and also our immediate past president, Joanne Dulce, spearheaded the campaign. It was the strategy we used was mostly online, and we had 2 Kiwanis Club as partners. One is our Kiwanis Club of Metro Tagbilaran in Bohol, and the other one is Kiwanis, and the other one is Next Generation, katukayo namin, Next Generation Kiwanis of Columbus in Nebraska. United. Wow. So, itong tatlong Kiwanis clubs na ito, hindi pa kami nagkikita-kita face-to-face. This is all online. emails, Online. emails, social media. Kung nakakagawa kayo ng ganyan, how about yung mga Rotary? Hindi ba? There's such a big organization. Hindi ba? Oo, this is kayo, ganyan lang karami. Isang small community lang, pero ang laki ng tulong na naibibigay nila. And ang ganda nga po ng response kasi dun sa challenge, sa 10-day challenge, we reached our 1,000 blanket mark on day 6. Wow. On day 6 pa lang. So, nung umabot ng day 10, more than 1,000. Gano'n na karami? Currently, we have 1,584 blankets raised. Wow. Yes. Para yan sa Yolanda. We're sending 300 to Bohol because there's still a couple of islands in Bohol. 2,000, i-minus mo yung how many numbers? 1,584. Ilan yun? 400 something. Opo, parang ganun na lang. You buy your own blanket somewhere? Opo. So, nabili na namin. Right now, ngayon nga siguro nakikinig yung iba naming members, nagpapak na, nagtutupi ng mga kumot ngayon. yung di ba minus 2,000 minus 1,500 something? Ilan yun? Around 400 plus. Let's say 400. Yun, sagot ko yun. Wow! Yes! Sagot Tita ko yung Lucy. 400. Thank you po. I will commit to that. Thank you po, Tita Lucy. We will give you a Thank you. Wow! Ngayon, teka.
magkano ba yun? Joke. So, thank you po, Tita Lucy. Yes, we'll discuss yes. offline siguro how much that is. I'm so impressed kasi sa labas pa kami nag-uusap. Because ang kuko nila so dedicated, di ba? Seldom sa buhay ko na makamit ako ng kung hindi sa showbiz yun eh. Iba iba ginagalawan ng showbiz. Iba yung totoong mundo. Ito totoong mundo. Hindi ba? Because there are people, madali silang makaraise ng fans, pero hindi ko makaramdaman yung the same concern that you people exert. Siguro po malaking factor doon nga is really when we were young, we were exposed early to that kind of. Kasi kung saan ka lumaki, kung ano yung nakita mo nung bata ka pa, yun yung gagawin mo paglaki. Ito ang question babato ko sa'yo. Okay, so, paano kung magnanakaw? Ay! Alam mo, ang sinagot sa akin doon, magnanakaw din. Magnanakaw din. Oh, yes. Mangyari, yun ang kinamulatan eh. How I wish nga na sana maalis sila sa ganung klaseng buhay. Maligtas sila doon sa diba? Sitwasyon. Yung kailangan mamulat sila, yung katulad nitong mga batang ito. Wow. Ha? Kaya lang ang love life ninyo. Balik tayo sa love life. Yan lang. And, just to share lang po kasi not only did we target in online nga, pero we also targeted our friends, our families here in the Philippines. Pero what is the most touching po, kasi ako yung nag-supervise online ng mga, kasi we have an online platform, thanks to Gumroad. So, we do the online fundraising sa Gumroad po. So, they just do the credit card details and other stuff. And what is really touching is meron pong Kiwanis Club in Nebraska, which is composed of kids because Kiwanis have different kinds of clubs for different ages. So, yung Kiwanis kids na yun, I think they were grade 3? Grade 3 kids, yeah, grade 3 kids. Instead of having their Christmas party, their funds for the Christmas party was donated to us. Okay. To buy blankets. Yeah, to buy the blankets. Okay, dahil dyan, mag-news break muna tayo and magpapatuloy tayo sa pag-uusap natin dito about sa Kiwanis Club and syempre kay Tita Lucy dahil dyan magbabalik po kami dito sa Voice of the Youth Radio pagkatapos ng ilang paalaala at balita. Nakakatuwa naman kayo. Inquirer Radio. 990 AM. 990 AM. Ang programang tutulong sa pagpapaunlad ng ating kabuhayan at aalalay sa mga mamamayang nais mapalago ang hanap buhay. Paano raw naman yung 10 buwan na naghihintay ang mga magsasaka? Paano po sila kikita, Kaperis? Maraming mga sinasabit opportunities itong ibigay unang-una. Employment dun sa mga farmers. At ang pag-asa makagenerate tayo ng mga hanap buhay ay sa agrikultura. Sa tulong ng iba't ibang sektor at kooperatiba ng ating bansa, bibigyan tayo ng kaalamang may ugnay sa turismo, agrikultura, ekonomiya at iba pang usaping may kinalaman sa pagpapaangat ng ating bayan. Ang pag-uusapan natin doon, Jerry, yung inimiti nating mga programa para sa mga kooperatiba. Yung talagang pangkabuhayan, yung talagang tinatawag na pambahay, housing, at saka ecotourism. Lakas Koob, Buhay at Kabuhayan kasama si Jerry Saudi at ang Secretary General ng Cooperative Union of the Philippines, Ka Felix Borja. Tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito lang sa Inquirer Radio 990 AM. 990 AM. Inquirer Radio. Philippine Standard Time, it is now exactly 4 o'clock in the afternoon. Here now is the news for this hour. Defense Secretary Voltaire Gazmin says China's declaration of new air defense zone in the East China Sea may be discussed during his meeting with his Japanese counterpart. Gazmin is set to meet with Japanese Defense Minister Itsunori Onodera next week. Onodera is coming over to visit Japanese troops and medical volunteers helping Yolanda victims. Gazmin said it will be a free-flowing meeting, but Beijing's new declaration could be one of the agenda. He also hinted that imposing similar declaration in the West Philippine Sea would only heighten the strong reactions of other countries that are disputing territories in the region. Meanwhile, PIDEA busts arms' #1 priority target listed pusher.
This news report comes from Jongman Lapaz. Racy, as expected, Pusher is tagged as the #1 regional priority target list. Drug personality in Autonomous Region in Muslim Mindanao, ARMM, was arrested by anti-narcotic agents of the Philippine Drug Enforcement Agency, or PDEA, during a bypass operation in Cotabato City. PDEA Director General Undersecretary Arturo Cactac Jr. identified a suspect at Silani Bagundang, alias Joko, 32 years old, a resident of Bangua 2, Cotabato City. Elements of PDEA Regional Office ARMM under the direct supervision Director Ryogi Pilemon Ruiz conducted a bypass operation within the vicinity of Hotel along Quezon Avenue, Cotabato City, which led to the arrest of Bagundang after he sold one heat-sealed transparent plastic sachet containing shabu to a Pusher buyer. Confiscated from him were assorted empty plastic sachet, a bamboo sealer, a mobile phone, and a bypass money used during the operation. I'm Jong Malapas for Radio Inquirer, 990 AM. And that's the latest news for this hour. Stay tuned for more at 5. This is Racy Amado for Inquirer Radio 990 AM. Inquirer Radio. This is Inquirer Radio 990 AM. 990 AM. Mga araw-araw na pangangailangan, mga balitang may pakinabang, mas madali nang malaman, libre sa isang basahan. Patunay lang na the best things in life are libre. Makukuha ang #1 free newspaper araw-araw sa lahat ng MRT at LRT 1 and 2 stations. Inquirer Libre. This is Trans Radio Broadcasting Corporation. Inquirer Radio 990 AM. News, information, entertainment, and public service. DZIQ. Inquirer Radio 990 AM. Member KBP. Voting Stories presents Diploma. And finally, the moment we're all waiting for. May we call on this year's Summa Cum Laude, Sila Hope V. Fortitudes. Everything's so perfect. Everything seems fine, bright, and beautiful. I never expected it to turn out this way, and luckily it did. I am grateful for this moment. But just like a wheel of life turns, before all these glamorous things try to break my spirit down. Ma, ano nangyari? Ay, salamat sa Diyos at dumating ka na, Sila. Kanina pa kita inaantay. Nasaan si Papa, Ma? Ang Papa mo? Ang Papa mo? Shay! Ano nangyari, Ma? Nasaan si Papa? Inatake siya sa puso habang nasa trabaho. At ang sabi pa ng doktor ay nasa malubhasang kalagayan. Ha? At baka daw pagising ng Papa mo, kalahati ng katawan niya ay paralisado na. Hindi pwede yun, Ma. O ang malala pa daw. Baka di na makayanan ng Papa mo to. At tuluyan na siyang bumigay. Ma, huwag ko naman sabihin yan, please. Ma, makakaya ni Papa yan. Makakaya natin to, Ma. Just please, huwag ka mawala ng pag-asa, Ma. Magdasal lang tayo, Ma. During the vacation, a year before this precious moment, heartbreaking news barged into our lives unexpectedly. I was in third-year college back then, and I was always on top of the class, the cream of the crop. It broke my heart to see my father suffering from being paralytic, but no amount of pain can describe what I feel when I hear my mother cry. To see her try to show us how strong she is, yet I know that she's already broken inside. The light in her eyes were almost gone. We all don't know how to get back on track, but the wheels of fate sometimes go roll, and even more terrifying news slapped me on the face big time. All that I ever know is how to be on top, how to be the best in the eyes of the professors. I was raised up as a spoiled child.
almost getting anything that I want, and given the circumstance, I am afraid of the outside world. Yet I still aim to be who I am now. I don't mean to be boastful, but during that time, I am always the threat. Yet all those things aren't enough. I thought that was everything. You study, be the best, get a job, be rich, live a fabulous life. But you know what they say? Expect the unexpected. And unfortunately, I did not. Oh, kinulat mo naman ako, Mama eh. Ano po ba't gabi na nandito ka pa po sa labas? Magpahinga ka na po. Ma, umiiyak ka na naman po ba? Hindi anak. Hindi lang talaga ako makatulog. Gusto mo po bang pag-usapan natin yan ngayon, Ma? Kung hindi naman abala sa'yo, nak, sige. Gabi na din kasi. Ma naman, sino-sino pa po ba at magtutulungan din tayo? O, dito ka na umupo sa tabi ko, Sila. Ay, lagi ko tong naiisip, Sila. Alam kong alam mo kung anong nangyari sa papa mo at kung ano nang mangyayari sa kanya. Hindi siya makapagsalita ng maayos, ni hindi makatayo. Paano pa kaya kung magtrabaho? Naiintindihan ko po, Ma. Ano po ba sa tingin niyo pwede natin gawin? Kaya kong pag-igihan pa ang pagtatrabaho ko, pero kulang na kulang pa din. Kailangan mo akong tulungan, Sila. Ano po ba ang gusto niyong sabihin? Kailangan ng papa mo ng gamot pang maintenance araw-araw para sa high blood niya. At wala na rin yung naipon namin ng papa mo. Ang natitira na lang sa atin ay kung anong meron sa wallet natin. Naiintindihan mo ba, anak? Gagawin ko po kung ano pong magagawa ko. May konting ipon pa naman po ko dyan. I know that it's not much pero sana po makatulong kahit papano. Paano po ba ako makakatulong, Ma? And that is a question I wished never slipped out of my mouth. Kailangan mo munang huminto sa pag-aaral, anak. Di ko masabi kung baka 1 o 2 taon. Kahit ayoko man, pero kailangan natin gawin to, anak, hanggang sa kaya na natin. Patawad, Sila. Ano po, Ma? Ayoko po. Unti-unti na lang, May. Malapit na ako makapagtapos. Malapit ko nang maabot yung mga pangarap ko. Please, Ma, huwag naman pong ganito. Kaya naman po natin, di ba? Alam ko pong kaya natin. Gustuhin ko man, pero hindi na natin kaya, anak. Alalahanin mong sa atin din umaasa ang lolo't lola mo. Can't or won't? Huwag mo akong pagtaasan ng boses. Pinipilit kong panatilihing buo ang pamilyang to matapos ang mangyari sa papa mo. Alam ko po, Ma. Naiintindihan kong ginagawa niyo lahat, pero wag to, Ma. Nagmamakaawa po ako. Kaya pong gumawa ng paraan para makatulong at tustusan yung tuition ko. Kung ipipilit mo, baka tayo naman ang hindi kayang tustusan ng mamuhay sa pang-araw-araw. Alam niyo po, Ma, napakamakasarili niyo. Ako ang makasarili? Walang kahit sinong magulang ang gugustuhin makita ang anak nilang nagtatrabaho sa halip na nagtatapos ng pag-aaral nila. Kailangan nating maging praktikal. At alam kong alam mo na kailangan natin ng pera, anak. Mamili ka. Ikaw o ang tatay mo? Ma, huwag po. Pag-isipan mo ito ng mabuti, Sila. Hindi! The night is by far the worst night of my life. I just stared up the ceiling trying to take in of all that just happened. Of course, if you're in my shoes, you would be scared of what might happen because I really am. I kept thinking about what my mother said until I convinced myself that she was right. And deep inside me, I know that she is. But that isn't going to stop me or even make me quit school. I've got to find a way. These challenges are not enough to even shake my shell, and I came up with an idea, knowing that with this decision I'm making, I'm marking the day that would change my life. I just kept thinking about it until I find myself awakened by my mother the next day. Good morning po, Ma. Nag-almusal na po ba kayo ni Papa? Magandang umaga din sa'yo, anak. Tara na't mag-almusal ka na. Ma, sorry po sa mga nasabi ko kagabi, Napag-isipan ko na po yung sinabi nyo, pero di ko po talaga kayang huminto sa pag-aaral. Hayaan nyo na lang po ako, gagawa po ko ng paraan. Mag-working student po ako. Sigurado ka ba, anak? Ikaw lang naman ang iniisip ko. Kayo ng papa mo. Hindi mo ba talaga kayang mag-antay hanggang sa makaipon tayo? Ano namang alam mo sa pagtatrabaho? Di bali nang ako ang mahirapan. Kaya ko naman to eh. Pero Ma, buo na po yung desisyon ko.
Wala po ba kayong tiwala sa akin, ma? Nagmana kaya ako sa inyo, maabilidad, wais, kaya push lang ng push. Isipin na lang po natin na training ko na to, ma. I love you po, ma. Sorry po ulit kagabi. Right there and then, I decided to work at night and attend my classes in the morning. To be honest, I don't know where to start from there. I'm scared, but I did not let that bump along the way to stop me. And so during the vacation that year, I applied to many call center agencies, which I hid to my parents. But I was starting to lose hope. Fortunately, an agency asked me to come back and said that I could start a week after that day. Ma! Pa! Yes! May trabaho na po ako! Talaga ba, anak? Proud talaga ako sa'yo. Saan ka ba nagtatrabaho at kailan simula? Ma, huwag po sana kayong magagalit pero nag-apply po ako sa bar eh. Joke lang yun, ma. Kala ko sasampalin mo na naman ako eh. Ano ka ba naman, Sila? Tinatakot mo naman ako eh. Buti di ka narinig ng papa mo, kundi baka atakihin na naman yun sa puso. Sorry na po, ma. Eh kasi naman po, parang mas exhorted ka pa sa akin eh. Che, syempre first job mo to, anak. Dapat sasama ako sa pagpasok mo, ah. Kukunan kita ng litrato. Teka, saan ka nga pala ulit nag-apply? Ay, seryoso ko po, ma. Wag na, magsiselfie lang ako tapos diretso sa IG ko. Sa call center agent po. Start na po ako next week. Wow! Ang galing naman talaga. Baka sa susunod magulat na lang ako eh. Magpapakasal ka na anak, ha? Never naman yan, ma. Malisyosa to. Wala po munang boyfriend. May mga plano po ako para sa inyo ni Papa. Chill ka lang, ma. Darating din tayo dyan. Pag nagkataon, surprise ko na lang kayo. Ikaw talaga, anak? And so the classes resumed, and I started my work to my first ever company. I never thought that this could be so hard. I don't even have enough time to sleep. For the first few months, I had a hard time fixing my body clock. But of course, I need to do what I have to do. I did what I can do best, to aim for the highest. During those adjustment months, I tried to cope up with my new environment, and I needed to maintain my high grades, which are so hard to do. Yet, although I thought was, I'm already here, what more can I lose? And eventually, I finally found the balance between the two. I'm becoming good at two things at the same time. I also try to maximize my savings to help my parents more as I try to reach for my also-awaited diploma. Also, during those days at the agency, I met a guy named Leo. He's nice, cute, and different. And I liked him. He's different from all those other guys. He is caring, thoughtful, and always a gentleman. And I like him. Really. That's exactly what I want with the guy. And that's also what he exactly wants with the guy too. And yes, he's gay. And so, we became the bestest of friends. We were more like sisters. And he helps me with my work, with my studies, and with my family, of course. Through the course of being a working student, I never thought how that time could easily pass. Then one day, I just woke up and found out that I am almost done with things, and it is all worth it. Anak! Ito na yung matagal nating inaantay. I'm so proud of you. Oo, anak. Salamat sa'yo. Tinupad mo ang pangarap namin para sa'yo. Ikaw lagi ang baby girl namin. Salamat din sa tulong mo at di niyo ako pinabayaan. Sana matupad mo ang mga pangarap mo at huwag kang makakalimot, ha. Wala naman po yun. Kung di naman po dahil sa inyo, wala rin po ako sa kinatatayuan ko ngayon eh. So naman si Papa, di pa naman po ko ikakasalo kayo mag-a-abroad. Oh, siya. Tara na, baka malate pa tayo sa graduation mo. And that is why I am here. I never thought this time would ever came, standing here in front of this vast amount of graduates. The happiness I felt when they called my name fills my heart with joy that sends chills down my spine to the point that I could even speak. Never in a million years have I ever even thought of finishing as a summa cum laude. Everything is so perfect. Everything seems fine, bright and beautiful. I am grateful for this moment, forever. I never would have done it without you. To God, my dear parents, professors, classmates, and the trials that guide me to wherever I am now.
Simple decisions can make a big impact on our lives. And a simple bump on your life's wheel can make a difference. I know, for some, my story that I have shared is just some petty little story that you could care less, but it means the world to me. And I would like to have this opportunity to inspire others into not giving up. Always think that following your heart into pursuing your dreams is one great gift you can give yourself. And lastly, think of yourself as a shell. The more pain you endure, the more challenges you overcome, the more hurt you learn to love, and the more tears you shed to keep going will lead you to becoming a shiny pearl inside that shell. All polished, strong, and beautiful. Thank you. Diploma. Sa panulat ni Christian Angelo Regino, ang mga nagsipagganap. Jaris Berba bilang ina ni Sila, Adrian Santualia bilang ama ni Sila, Christine Jill Legson bilang Sila Fortunes. Sa direksyon ni Januel Capuchon. Kabataan, you are invited to join and support Kalayaan Filipino youth standing up against modern-day slavery. Together with MTV Exit Philippines and Philippines Against Child Trafficking, Voice of the Youth Radio encourages you to make a move and stop modern slavery. Human trafficking has already hit our country, and men, women, and children are at risk of being trafficked. This December 2, Kalayaan gives a free jeepney ride, Biyaheng Di Matraffic, at Katipunan Route 8 to 6 p.m. and also runs nationwide. There's also a film screening at Metro Manila, traffic jam at Cebu City, school tour at Bislig City, Kalayaan Fair at Davao City. For more info, visit www.mtvexit.org/human trafficking. Makialam, makiusisa, huwag maging bystander. Stop the modern slavery now. Ayan, nagbabalik tayo dito sa programa natin. Wow! Medyo kinabahan talaga ako sa radio drama. Kasi naman, ikaw ba naman, katabi mo si Tita Lucy, pag di ka ba naman gabahan. Kaya ngayon, Dan, humanda ka. At least alam ko na ngayon kung ano yung dapat barilin dun sa mga... Saan kayo nagre-record? Sa studio po ni Sir Pacho, sa Creative Voices po. Okay. Anong araw kayo nagre-record? Tuwing Friday po. Kahapon lang po nila ginawa yun. Nandun po ako. Friday po kami nagre-record kasi yun lang po yung... Kasi may mga pasok pa po kami. So, ayun. May mga estudyante pa rin din po kami kasi. Lahat po kami. Siguro dapat ko kayong i-tutor. SVAS, buti. Nakinig nyo ba yan? I-tutor ko kayo. Masama ako nai-involve eh. Ayun na ngayon. Narinig ko kasi yung mga... dapat barilin po. Sinasabi nyo kanina. Yung mga tonong lumilipad. Naku. Hindi siya totoo. Apo. Yung totoong tono, kailangan ninyong i-recreate. Wow. Ayan, sino nga ba yung mga artista natin dun sa radio? Anyway, madali naman yan. Napapag-aralan naman po. Oo, ayan. So, ayan yung lesson sa atin. And ngayon, balik tayo sa usapan natin. Yan, okay. Welcome ulit sa ating usapan dito sa Voice of the Radio, ang ating mga bisita from saan yung kopya? Kiwalis. Ayan. Si Joyce and si Ate Ava. Okay, ayan. So, kanina nga po pala mga katinig, kung hindi kayo naka-catch up dun sa nangyari kanina sinagot ni Tita Lucy yung kakulangan dun sa mga idodonate ng grupo nila Ate Joyce and Ate Ava. Ayan. So, palakpakan ulit natin si Tita Lucy. Pero still, nagkukan pa naman kayo. Ang dami niyan eh, hindi ba? Yes. Not enough yung pa na yun. Ayan. So, may mga gusto po kayong sabihin, mga projects or promote your
Okay, go po. Okay, so we would like to invite everyone to we have our Facebook page. It's facebook.com/Kiwanis Next Generation. So it's KIWANIS Next NEXT Generation. And also we have our Instagram, which is at Kiwanis Next Gen. Okay, so Twitter. Gen lang. Twitter. We don't have Twitter as of right now. Ayan. So, any last message for... paano nga pala, pwede ba kaming sumali sa inyo kahit sa ibang lugar kami? Parang ganun. Pwede naman, but we suggest that you find the Kiwanis Club within so mas your malapit. community. Okay. Pero pwede, but of course, mas maganda rin yun na meron kayong affinity doon sa kung saang community kayo nakatira or saan kayo active, para mas para bang may pinaguhugutan din talaga yung passion ninyo to help. So, paano yung process para maging member ka ng Kiwanis? Okay. So, syempre, it's like any other organization. There's a governance structure, and of course, every year, actually, kahit kailan, pwede kayong magdagdag ng members. But there's a process of registering new members, and of course, there are dues to pay international and of course here in the Philippines. And it depends on the club. Meron kaming tinatawag every year na it's an induction ceremony. And the induction ceremony that's the time when new members are formally introduced. Yes, formally introduced and welcome to the club. And the new set of officers are also installed. But it might be different for each club, but at least in our division and where we belong, that's how we do it. Every year there's a formal welcoming of new members. Wow, yes. okay. But yun, if you're interested to join, we highly suggest that you find first the club within your your malapit. community. Okay. Yes, para alam ninyo kasi yung kalagayan ng community that you want to help, 'di ba? Or maybe doon sa community na yun you have friends there already. Mas magandang yun yung parang first muna na tingnan before looking at other clubs. Okay, ayan. So mga katinig, nakinig nyo na kung paano sumali, and nakinig nyo rin kung ano yung Facebook account nila. So search nyo na lang sa Facebook para malaman nyo pa ibang information. So balik tayo kay Tita. Oo, ako na. Mas interested ako sa kanila. Nakikinig ako talaga. Sige po. So ikaw naman, Tita Lucy, bali malapit na tayo magtapos ng programa. So ano yung message na gusto nyong ipahatid sa mga katinig natin na gustong pumasok sa industriya kung nasan ka ngayon? Ngayon? Sabi nga nila, paano ba maging Tita Lucy? Paano nga ba? Paano nga ba? Sabi ko, kalimutan mo unang-una yung birthday mo. Birthday ng anak mo. Okay. Birthday ng husband mo. Wedding anniversary ninyo. Kasi ako talagang kinuha nila ako. Wala akong panahon sa iba pang bagay. Talagang dedication. Wala kang pakialam sa oras. Sa studio na ako natutulog. Pero ngayon, hindi na ngayon. No? Hindi na ngayon. Yun ang kabataan ko yun. Ngayon nga pa, naghihintay yung boyfriend nyo sa labas. so ngayon, talagang kailangan mo passion. Wow, passion. You do everything with a passion. Kung hindi ka rin, kasi when you get involved, there is passion, di ba? Ngayon, if you'll just do it ng sabi nga I will advise, wag na lang. Sabi nga ni Tigil na natin to. Sir Pocholo, ang voice acting hindi para maghanap ka ng pera. Diba? Hindi lang yan kasama yun, diba? Opo, pero I mean, hindi yun yung main goal mo. Oo, yes. Ginagawa mo yun dahil gusto mo. Parang gano'n. The fact na gusto mo at the fact na kikita ka rin sa tamang paraan. Sa tamang paraan. Kasi makikita naman ng lahat ng pagkita ng pera, hindi mo naman binabalahura, sabi nga, diba? Yung common, talagang pinaghihirapan mo. Sabi nga, dugo, luha, pawis mo, yung pinuhunan mo doon. Saka maraming taon na hindi mo, ako siguro kahit na lumipas pa yung panahon, si Tita Lucy yan, di ba? Nandoon yung pagsasaalang-alang. Hindi ka basta, wala yan. Kumbaga may legacy na talaga si Tita Lucy. Na yun, Tita Lucy. Yes. So, nagsisimula kayo, kailangan kapit talaga. Katulad nyo, Ava, dyan sa Kiwanis ninyo, no? This is just but an example.
of how to do it. Okay. Hindi tinuturo Opo. Kailangan ikaw nararamdaman mo. Okay. Yes. And napaka-swerte ko dahil nakapag-selfie ako kasama si Tita Lucy. Hingit sila. Nag-post na ako sa Facebook. Sila Adrian, tsaka sila Ate Audrey, si Jexy na wala ngayon. Hoy, sobra naman kayo. Papaya tuloy ako. Wow. Si Tita Lucy may Twitter yan eh. Nakita ko sa... Oo nga. Gusto niyo Tita Lucy ngayon sabihin yung Twitter niyo para dagdag followers. Bukod sa sikat na kayo dahil marami na kayong followers hindi. na artista pa, di ba? Bayaan mo na lang sila. Si Tita Lucy, wow. Sobrang nag-enjoy ako sa araw na to and sa episode natin dahil alam mo yun, magkaibang larangan silang dalawa ng pagiging inspirasyon. Si Tita Lucy sa industriya ng dubbing and syempre mga katinig natin, katinig ko na kayo tatawagin. Ayan, katinig natin na sila Ate Joyce and si Ate Ava na gumagawa sila ng tulong sa sarili nilang paraan. Pero pinag-iisa ng commitment. Yes, pinag-iisa diba? ng commitment. Oo, hindi lang yung I am in the field of this, Okay. but I'm personally committed to what I do, just like them, just like everybody. Okay. So parang itinatawid tayo doon. Kung baga doon tayo Yes. Yun yung pare-pareho na common goal. Saka huwag niyong kalilimutan lagi yung damdamin ba, di ba? You get to be involved. Okay, ayan. So dahil dyan, batian time na. Yan. Okay. Yung mga kasama natin dyan, si Kuya Charles, mababatiin ka. Wala. sige kayo, Ate Ava and Ate Joyce, kung may babatiin kayo. Go. Siguro gusto lang namin magpasalamat dun sa lahat ng first of all, yung Kiwanis Club of Intercity Homes, our mother club, yung composed of our dads and our moms. Thank you for all the support. Wow. Of course, yung aming mga ka-members, hi to our members na nakikinig dyan, and our family and friends na palagi sumusuporta. Okay. Joyce, baka meron kang gusto mong batiin. Yeah. Thank you for inviting us again. Yes, thank you. Okay. Thanks to Ate Audrey for inviting. Also, thank you to all of the, since nakikita naman online, pero thanks to all the international donors and our friends. Thank you. Okay, Coach Kurt, go. Pa-plug na lang po. Bukas po ay December 1. Doon po sa isang mic, hindi ko na gumagana eh. Okay. Bukas po. Okay. Bukas po ay December 1 at alam natin December 1 is the World AIDS Day. And hopefully we could participate in all of our activities sa getting to zero, sa World AIDS Day. Hindi ko lang alam kung ano yung compete team, pero yun, basta may getting to zero sa World AIDS Day. December 1 and December 2 po, yun. Kalayaan Ride, mabiyahing hindi matraffic doon sa UP. Okay, ayan. So kayo, Rosario, go. Ayan, hi guys. Thank you for listening. And hello to my mama and papa na nakikinig dyan from Quezon. At saka follow Voice of the Youth Radio at Voti Radio. Okay, ito binabati mo to sa radyo pero ngayon kasama mo na. Hi, hello. This is Jace. Thank you very much sa mga nakinig. I hope you learned something. Okay. Thank you. Something. Okay, thank you for listening sa mga katinig natin. And to Gillian, my sister, she's home and she's sick. Get well. Ito mga kaibigan natin from UST na bago members ng Voti. Yay! Go! Magandang hapon po sa lahat. Okay, ayan. So, si Aurora, si Ayana, and si Raiseline. And Tita Lucy for the last battle. Sa akin? Okay. Hello, thank you. I'm deeply honored to be here and getting to know all of these people. Okay. Diba? Once again, this is Dan Cabushan from Voice of the Youth Radio. Magkita-kita po tayo sa susunod na Sabado, same time. Dito rin sa, dito pa rin sa Inquirer Radio 990 AM. Bye-bye. Bye-bye. You have just listened to another inspiring, motivating, and empowering episode of Voice of the Youth Radio with the voice master himself, Mr. Pocholo Gonzalez. Together with the Voice of the Youth Network and the Student Voice Artist Society. Like us on Facebook. That's facebook.com/Voti Radio. That's VOTY Radio. Tune in again next Saturday, 3 p.m. at Radio Inquirer 990 AM. Visit www.voti.org.
Inquirer Radio. Inquirer Radio. 990 AM. 990 AM.